Yan, magandang tanghali po sa lahat. Eh, ano lang po, pinig tayo ng music habang kumakanta ng Christian songs. Compilation of the songs that I'm singing doon po sa music. No? Lahat po doon sa All for Christ and We Sing for Christ. Ngayon po ay araw ng sinasabi nila na araw ng mga kaluluwa. Hindi ba naman All Saints Day? No? Sa Tagalog, Kundas. Yan po yung mga terminologies na karaniwang naririnig mula po nang ako'y bata. Pero kung atin pong susuriin yung basihan po saan po ito nanggaling, tanging sa kultura lang po ng Pilipino, ng mga ibang bansa na Katoliko or Christian countries, mga iba po, pero hindi po lahat. Kaya lang po yung paniniwalang ito ay siyempre po bawat tao ginagalang po natin ano po, maging yung kanyang paniniwala. Pero tayo tumatayo kung ano po yung totoo. Kung alin po yung marapat na sundin. Bagamat may paggalang po tayo sa bawat tao, nuulit ko po. Ayaw nating disrespect yung tao. Pero yung paniniwala na hindi po natin sinasamahan, pero paggalang po sa tao natin. Ganun po yun. Kasi talagang ang tao, alam po natin na mahalaga po sa Diyos. Bawat kaluluwa ay tunay nga po na napaka-importante sa Diyos. Lalo po at ang Diyos ay talaga namang inihahayag yung ebanghelyo sa lahat. Sa sinasabi po sa Titus 2:11 na ang grace ng Lord ay naipakita at yung pong kaligtasan ay tunay nga po na ini-offer sa lahat. Ganun po kamahal ng Diyos yung sanlibutan. Yung pong John 3:16 na marimit po nating marinig, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Meron mga bagay po tayong gustong pagtuunan ng pansin doon po. At yun po yung unang-una, pagmamahal po ng Diyos. Yung una pong importante doon ay makita natin sa ating buhay na tayo po ay nalalang dahil sa pag-ibig. Yung pag-ibig mismo ng Diyos, ano po? Yung pag-ibig muna mismo po ng Diyos yung naging panuntunan ng tao kung bakit nandun yung kanyang pagkakataon na makita niya sa buhay niya na napakahalaga po ng kanyang buhay at yung kanyang mga ginagawa base na rin dun sa mga pribilehiyo na pinakita ng Diyos at yung pagkakataon at unang-una nga po dito ay yung pagpapahalaga po sa buhay. Kaya nga po kahit Diyos mahal sa atin sa buhay, yung paniniwala po ng iba na alalahanin yun po yung kanilang mga mahal sa buhay. At yun po yung nire-respeto natin. Yun po ay binibigyan natin ng kahalagahan. Yun po. Kaya lang po, tayo po ay mas nagpapahalaga doon sa mga buhay po ng mga tao na buhay pa at may mga pagkakataon po na makita kung ano po yung marapat na malaman
patungkol po doon sa gusto ng Diyos at doon sa pagmamahal ng Diyos. Tama lang po kasi na talaga namang alalahanin natin maging yung mga nakasama natin sa buhay at napaka-importante po nun po. Talaga namang yung pong pag-ibig, lalo po yun ay magulang natin, kapatid natin, kamag-anak natin, kung maging loved ones, talaga namang napaka-importante po na maalala natin. At yun po hindi natin inaalis, ano po. At wala po tayong sinasansala na paniniwala, kundi tayo po ay nagpapaalala doon sa masigit na kailangan ng isang tao patungkol sa kanyang buhay. At una po dito ay makita po natin sa ating buhay na tayo po ay binigyan ng iisa lang buhay. Hindi pa tayo parang pusa na malimit na sinasabi may siyam na buhay. Ano po, tayo po ay we are given ng isang napakahalagang regalo ng Diyos, at yun po yung buhay natin. Ano po. And sabi po sa Hebreo 9:27, it is appointed to man once to die, after this the judgment. Yung tao binigyan po o tinakda na minsan ay mabuhay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Kung ating po papansinin, yung pong John 3:16 ay nagpapahiwatig ng pag-ibig na yun ng Diyos at yung pagtatakda ng Diyos sa ating buhay, yung kaloob na ito ng Panginoon, ay binigyan tayo ng free will na mamili. Doon po sa ino-offer ng Diyos na yon, ay ino-offeran tayo ng isang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na sino man ang maniwala ay hindi mapapahamak. So ibig sabihin na meron pong kapahamakan doon sa naghihintay doon sa buhay ng isang tao na hindi tumanggap kay Kristo. So napakahalaga po na makita natin yun. Ano po? At yung sinasabi sa Hebreo 9:27 na may paghatol. So habang buhay po tayo at hindi pa ito na-experience, hindi natin siya mararanasan pa. Pero alam nyo po na ang mga bagay na itinakda, ano po, mga bagay na ito maging yung sa ating kamatayan ay mangyayari. At ang isang bagay na kailangan lang po nating makita ay yung kahalagahan ng buhay na ito at yung kahalagahan ng patutunguhan natin. So, napakahalaga po na makita natin yung pagpapahalaga ng Diyos na yun. Po. Na sometimes ang nagiging destruction, no po, yung panira ng kaaway. Aminin po natin na habang ang Diyos ay may plano maganda sa atin, ang kaaway ay nagpaplano rin na tayo po ay masira. Ano po? Sirain ang buhay natin sapagkat gusto ng kaaway na hindi siya mag-isa do sa itinakdang kaparusahan ng Diyos laban do sa mga fallen angels. Yun po yung isinasaad ng Biblia na kailangan nating makita, na kailangan po nating tingnan, ano po, doon sa kung bakit marami ang nagsisikap, bakit nagpapakahirap na magbahagi ng salita ng Lord, no? Paggamit sa Lord. Gamat ito'y minsan parang isang bagay na sa iba ay talagang sakripisyo, no po. Minsan mapagkamalang kang parang KJ, ganun. Minsan mapagkamalang kang parang wala sa kaayusan ng nakakarami. Pero alam niyo po, mawala man po tayo doon sa bagay acceptance ng marami, pero kung ang Diyos ay tanggap tayo doon sa isang bagay na totoo, no? Kailangan po nating ihayag, no? Kailangan pong malaman ang totoo at ang totoo po yung nagpapalaya sa tao, John 8:32. And the truth, sabi nga ng Panginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. At yung ipinangangaral nating ebanghelyo, yung ating ipinamamalita, yung pong pagkamatay ng ating Panginoong Kristo nang dahil sa ating mga kasalanan, yung pagkalibing niya, at yung pangatlong araw na muling pagkabuhay niya, ay yun po ay isang bagay na nagpapakita ng katagumpayan sa isang Kristiyano.
at marapat na balang araw ay magkakaroon tayo ng celebration. Yung regalo ng eternal life, napakasarap po na makita sa buhay ng tao. It's precious than the things, no? Mas mahalaga doon sa mga bagay na nandito sa lupa, mahalaga doon sa mga silver, gold. Yan. Kung yung mga Olympiads nakakakuha ng mga ginto, may silver, at yung mga katatapos na yung mga eleksyon, ang daming pinarangalan, naging kapitan. Mga panandaliang posisyon. Pagkatapos po nun ay wala na. Pagkatapos ng yung buhay ay lahat naglalahot, nakakalimutan na. Pero yung tanging kaloob ng Diyos ay hindi po mawawala. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo ay merong specific na itinakda ang Panginoon. Kaya po dapat lang ay maging handa tayo, makita natin yun sa ating buhay. Magandang araw po sa lahat.